At nasa linya na po natin ngayon ang Associate Professor ng UP School of Economics, former Undersecretary ng Department of Finance, Professor Shelo Magno. Magandang umaga po, Professor. Magandang umaga, DJ Chacha. Magandang umaga po, Manong Ted. Good morning. Good morning po, Ma'am Shelo. Ma'am, ano po itong laman ng inyong petisyon laban po sa mga miyembro po ng BICAM Committee? Opo, sinulatan po natin yung miyembro ng BICAM Committee para sabihin na i-restore nila yung budget ng PhilHealth. Kasi po, naaayon sa batas natin sa sin tax law na dapat kalahati 80% nung kalahati ng mga taxes na kinukolekta natin mula sa tobacco at sugary beverages, dapat po yan ay naka-earmark sa PhilHealth. Pero ang nangyayari po ngayon ay patuloy na lumiliit yung budget na ina-allocate sa PhilHealth at kung makikita niyo po dun sa binahagi kong graph sa inyo, instead na nailalagay po yung budget na yan sa PhilHealth, yan po ay nililipat sa MAIC. Naniniwala po tayo na illegal yung ginagawa ng BICAM dahil ito po at ng Kongreso in general dahil malinaw po sa batas natin kung magkano ba dapat yung inilalaan na budget sa PhilHealth. Ngunit ito ay patuloy na pinaliliit beginning 2023. Kaya yun po yung sunlatan natin yung miyembro ng BICAM requesting na i-restore nila ito dahil kung hindi nila ito i-restore ay mapipilitan po tayong mag-petition ulit sa Supreme Court para busisiin at hilingin sa Supreme Court na i-restore ang budget ng PhilHealth. Oo, ayun nabanggit nyo na nga po, no? Meron kayong graph na pinadala dito. Sinasabi ninyo, nagsimula po yung pagbaba ng pondo ng PhilHealth noong 2023 pa? Yes, kasi kung titingnan niyo po yung graph na yan, yung orange na graph, yan po yung inilalaan na budget sa PhilHealth. Dapat kasama yung kulay gray. So halimbawa nung 2023, dapat batay do sa computation kung magkano yung sin tax na nakolekta natin, dapat ang nakalaan sa PhilHealth ay 83.9 billion. Pero ang binigay lamang ay 79 billion. Noong 2024 po, dapat ang nakalaan sa PhilHealth ay 79 billion. Ito po ay ibinaba to 40 billion. So, binawasan pa ng 40 billion. Maliban pa to doon sa 90 billion na kinukuha nila ngayon. Ngayon po sa kasalukuyan, ang computation natin ay dapat ang ibigay sa PhilHealth ay 69.81 billion. Pero yung lumalabas po na proposal sa Senado ay around 47 billion lamang. Ang argument po natin dito ay kung hindi ibibigay, kung magkano yung dapat na inalalaan sa PhilHealth, ang indirect contributors po natin na dapat sinasubsidize ng gobyerno ay 25 million. Nangangahulugan po niya na yung burden ng pagpopondo ng gastusing pangkalusugan ng mga naka-enroll sa PhilHealth, which is tayong lahat, including mga indirect contributors, ang burden po niyan ay napupunta dun sa mga taong nagbabayad ng premium, yung mga ordinaryong manggagawa. Dahil binabawasan ng gobyerno yung kanilang subsidy para sa indirect contributors. At tinututulan po natin yan dahil malinaw na may obligasyon ang pamahalaan natin na tustusan ang premium ng mga indirect contributors po natin. Oo, kumbaga taong bayan ulit ang magsushoulder nung kinuha po nila na that original na pondo para sa PhilHealth. May nabanggit po kayo kanina, inilipat sa AIX yung pong pondo na kinuha dito sa PhilHealth? Nililipat po nila sa iba't ibang mga items, lalong-lalo na po sa MAIP. Ito yung medical assistance for indigent patients. Kung titingnan nyo din po dun sa graph natin, yung MAIP, ito po yung mga hinihinga natin na guarantee letter sa mga politiko bago magkaroon ng health assistance para sa mga pasyenteng magkakasakit. So, titingnan nyo po yung graph. Yan po yung kulay blue na graph. Beginning 2019 po, may MAIP. Palaki po yan ng palaki. Ang nakakalungkot, simula 2024, mas malaki na ang MAIP kaysa sa PhilHealth. Yan po ay tinututulan natin dahil ang MAIP po ay nagpo-promote ng patronage politics. Biruin nyo, kailangan pa nating magmakaawa sa mga politiko bago tayo magkaroon ng assistance sa pangkalusugan. Kung inaayos ng gobyerno ang PhilHealth, mas madali po kasi yung funding natin kapag tayo ay nagkakasakit. Dahil ibig sabihin, pag na-hospital tayo, automatic binabawas na yung kung magkano yung i-cover ng PhilHealth. Kapag sa MAIP, kailangan mo pa maghanap ng politiko na lalapitan, susulatan, at itong politiko na to ay kailangan magbigay ng guarantee letter bago ka magkaroon ng health assistance. Nakakalungkot po na mas pinaprioritize pa ng gobyerno yung mga ganitong programa na magpo-promote ng patronage politics kaysa ayusin
yung mga sistema natin katulad ng PhilHealth na mas magpapadali sana sa buhay ng mga kababayan natin. Ma'am, ang inyo pong binabanggit nga na isa sa mga source ng pondo ay ito pong sin taxes. Ano po, Ma'am Cielo, di po ba? Yes po. Opo, opo. So, ma'am, sa inyo ho bang mga pag-aaral ngayon, yung pong kabuuan ng sin taxes, meron pa bang ibang pinaglalaanan sila maliban sa PhilHealth at ito pong ito, medical assistance for indigent and financially incapacitated patients? Yes po. So instead po na ilagay yan sa PhilHealth, ay inilalaan sa ibang programa katulad ng MAIP. Kaya po, tinututulan natin yan dahil malinaw sa batas na nakalagay na dapat sa PhilHealth yan nilalagay. Okay, sige po. Kasi akala ko baka naman kagaya po nito ngayon, di ba? Yung pondo ng PhilHealth na inyong kine-question, inilagay po yata sa mga proyekto ng mga congressman sa mga distrito, no? Opo. Anyway, sige. Iba pa po yan. Yan yung Memorandum of Agreement na pinirmahan naman sa pagitan ng PhilHealth at Tingog Party List na kung saan ay gustong gamitin yung pondo ng PhilHealth para magkaroon ng mga health infrastructure program daw sa local government, pero kailangan dumaan muna sa endorsement ng Tingog Party List. So again, patronage politics na naman, ginagamit yung pera ng bayan para sa patronage politics na hindi naman dapat kailangan. So yung po ma'am na agreement na ito ng Tingog Party List at ng PhilHealth, meron ba ho kayong balak na gawing legal dito na pag-question sa ika po ninyo ay hindi naman dapat ginagawa mismo at dapat hindi pumapayag ang PhilHealth Board doon po sa ganun pong gawi? Yes po, pinag-aaralan din po natin yung legal na action tungkol dyan sa MOA na pinirmahan ng Tingog Party List at PhilHealth dahil naniniwala tayo na unang-una hindi dapat ginagamit yung pondo ng PhilHealth para magpondo ng mga infrastructure project. Ang PhilHealth po ay specifically para sa mga individual na paggastusin pag nagkakasakit. At naniniwala din po tayo na dapat may objective at klarong sukatan kung sino nga ba yung mga LGUs na nangangailangan ng health infrastructure program na dapat ay ginagawa ng Department of Health. Wala pong puwang sa kahit kaninong political party ang ganyang trabaho ng gobyerno. At malinaw na malinaw po, patronage politics yan na dapat ay tinututulan natin. Kaya pinag-aaralan din po kung ano yung legal na aksyon na maaari natin gawin para pigilan yung pang-aabuso ng pondo ng PhilHealth at yung pondo ng bayan. Okay, sige po. So ma'am, para lang mas maintindihan po nating lahat itong inyong ipinaglalaban na issue, kasi po ngayon, kung tinanggalan mo ng subsidiya ang PhilHealth na nanggagaling naman sa taxes na talagang nakalaan para sa kalusugan ng ating mga kababayan, ang mag-aabono doon sa contribution ng mga indirect members, yung mga mahihirap, tayong direct member contributors. Ganun po yun, ma'am, di po ba? Tama po yan. Tama po yung sinabi niya, Manong Ted. Ayun, yun ho ang ito ho ang kahulugan nitong pinaglalaban nila. Ma'am, sumulat na po kayo kay Senator Grace po, bilang kinatawan ng Senado sa BICAM. May sagot na ho ba sila sa inyo? Wala pa po kaming natatanggap na sagot kaya binabantayan po natin itong BICAM process at tinitingnan ko ano yung mangyayari dito sa budget ng PhilHealth. Dahil kung hindi po mare-restore itong budget na to, katulad po ng binanggit ko, ay papipilitan po tayong mag-file ng case sa Supreme Court. Opo, meron hong silang press release ito hong BICAM, ang kanilang mga pinuno na sila po'y magsasapubliko sa kanila po daw sesyon. Ano ho inyong take doon, ma'am? Ano inyong reaction doon? Opo, welcome move po yan, na dahil matagal na natin pinapanawagan na talagang dapat ay gawing public ang BICAM session nitong budget. Para natutuwa po tayo dyan. At sana po gawin nilang tuloy-tuloy, hindi lamang dito sa budget, kung hindi sa lahat ng mga proposed law na ginagawa nila. Dapat ay gawing practice na bukas sa taong bayan yung mga deliberation ng bicameral conference ng House at Senado. Okay, sige po. So kami makikipag-ugnayan ulit sa inyo, Ma'am Cielo, dito po sa development po na napaka-importanteng isyong ito. And thank you for again taking the cudgels sa mga miyembro po ng PhilHealth at sa ating pong mga kababayan na talaga ho namang ang problema nga po ay aksyon ng gobyerno sa problema pangkalusugan. Madam Chair, Ma'am Cielo.
Opo. Salamat po, Manong Ted. At maraming salamat po sa suporta sa advokasya natin na to. Apo, thank you. Si Ma'am Cielo Magno po, ang isa nga sa mga petitioner sa Supreme Court doon po sa paghuthot ng Finance Department sa 89.9 billion pesos na pera ng PhilHealth para po ilaan sa mga programa at proyekto ng gobyerno na wala po namang kinalaman sa usapin pong pangkalusugan ng mga Pilipino.